Leia, ilang insidente na ba ng karahasan ng naitala ng PNP ngayong araw? At bakit sa kabila ng mga insidenteng yan, sinasabi pa rin nila na naging tahimik ang eleksyon? Tama ka dyan, Monica, no? Mayroon ng 12 insidente na naitala ang Philippine National Police. At dyan sa mga insidente na yan, 4 ang namatay, 2 ang mula sa Lanao del Sur, 2 ang mula sa Negros Island Region, at 12 ang nasugatan. 100% maayos ang eleksyon sa bansa ngayong araw. Ayon kay Philippine National Police Chief, Police General Romel Francisco Marbil, wala silang nakikitang gulo maliban sa ilang fake news aniya na nagkalat sa social media. Tanging ang delay lamang sa Maguindanao ang naitala sa kanila kaya't maituturing niyang mapayapa ang halalan. Bagamat mayroong mga polling precinct na late nagsimula ng botohan, wala naman umanong maikukonsidera na failure of election sa kasalukuyan. Nakikita lang niya, karamihan fake news, but 100% maayos po yung election natin. Wala po kami nakikita magulo. Magulo kasi rinireport sa akin except lang dun sa na-delay dun sa Mindanao, sa Maguindanao, but the rest, it's maganda, peaceful po yung election po ngayon. Sa mga lugar na mayroon aniyang naitalang insidente, sinabi ni Chief PNP na hindi na niya kailangan magdagdag ng tauhan. Ayon kay General Marbil, mayroon ng mga augmentation force ang Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard na kasama ng mga pulis sa pagbabantay. Marami na po kami mga tao dyan, from military and Coast Guard, na marami po kami in-augment. Ang sabi ko lang very strict lang po implementation, hindi po magkakagulo. Basta makita po nila yung presence ng police, or very na-political kami, neutral, maayos po yung eleksyon na to. Sinabi pa ni Chief PNP na mas babantayan ng pambansang pulisya ang pagsisimula ng bilangan ng alas 7 ng gabi na itinuturing nilang critical hours. Ang critical hours natin yung after election, no? By 7 o'clock. Yun talaga yung magsisimula yung bilangan. Yun ang kailangan namin, na mas maraming mga tao. Talagang yun ang tutok ng pulis natin. Talagang mas isisecure natin yung counting machines. Kasi alam mo na, pagka ganyan, walang mga tao natin. Yung mga supporters, nagkakaproblema kami. Yung natin. But yun, we're prepared for that. Nilinaw din ni Chief PNP na handa silang magpatupad ng warrantless arrest sa mga taong mahuhuling lumalabag sa batas. Monica, sinabi pa ni Chief PNP na kontento siya sa latag ng seguridad ng kanyang mga tauhan bagamat hindi nga nila natupad yung target nila na zero violence. At maidagdag ko lang, Monica, no, sumuko na yung suspect sa pamamaril dyan sa Silay, Negros Occidental. Ito ay yung suspect na barangay captain bagamat pinaghahanap pa yung dalawa niyang kasamahan. Monica? Leia, gusto ko lang linawin, no, dun sa nabanggit mo na 12 na mga insidente, ito ba ay kumpirmado na lahat ay election-related incidents, Leia? Tama ka dyan, Monica, no? Dahil itong mga nangyaring ito ay awayan ng mga supporters, no? Barilan, mayroong ambush, mayroong mga kandidato na tinambangan, bagamat meron ding isang naitala pala na robbery, Monica. Alright. Maraming salamat, Leia Ilagan, live mula sa Camp Crame.